Sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, nakatago ang maliit na baryo ng San Jeronimo, isang tahimik na pamayanan na tila nakalimutan na ng panahon. Napapalibutan ito ng makakapal na puno, malalawak na palayan, at maiitim na kagubatang bihirang pasukin ng mga tao. Kapag sumasapit ang gabi, mabilis magsara ng mga bintana ang mga taga-baryo. Hindi dahil sa mga magnanakaw o mababangis na hayop, kundi dahil sa isang alamat na matagal nang ibinubulong sa bawat tahanan. Ayon sa matatanda, may isang mahiwagang ahas na naninirahan sa pusod ng gubat. Hindi ito ordinaryong ahas. Meron daw itong mga matang kulay pula na tila nagliliyab sa dilim at ang balat nito'y kumikislap na parang ginto kapag tinatamaan ng buwan. Ngunit higit sa lahat, taglay nito ang kakaibang kapangyarihang magsalita gamit ang tinig ng tao. Marami nang nagtangkang hanapin ito. Wala ni isa ang bumalik na pareho ang isip. Ang ilan ay nabaliw, ang ilan na may nagkasakit ng misteryoso, at ang iba, tuluyan ng naglaho. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting naging alamat na lamang ito sa pandinig ng kabataan. Isa na rito si Daniel, 20 taong gulang, masipag, matapang, at kilala sa baryo bilang isang binatang walang pinaniniwalaang pamahiin. Lumaki siyang ulila matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang malakas na bagyong sumira noon sa baryo. Simula noon, ang kanyang lola na si Aling Rosa ang nagpalaki sa kanya. Daniel, huwag kang gagala sa gubat kapag gabi, paalala ni Aling Rosa habang naghahain ng hapunan. Napangiti lamang si Daniel habang inilalapag ang kanyang itak sa mesa. Lola, matagal nang gawa-gawa lang ang mga kwentong yan. Wala namang ahas na nagsasalita. Napabuntong hininga ang matanda. Hindi lahat ng hindi mo nakikita ay hindi totoo. Ngunit hindi na sumagot si Daniel. Sanay na siya sa mga kwento ng matatanda sa baryo. Para sa kanya, ginagamit lamang iyon upang takutin ang mga kabataan. Kinabukasan, maagang nagtungo si Daniel sa bukirin kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Ramon. Habang nagtatrabaho sila, napansin ni Ramon ang maitim na ulap sa bandang kabundukan. Parang may bagyo, sabi nito. Tapos na tayo bago umulan, sagot ni Daniel habang patuloy sa paggapas. Ngunit maya-maya'y may narinig silang kakaibang tunog mula sa gubat, isang mahinang pagsitsit. Napatingin si Ramon sa paligid. Narinig mo ba yon? Huminto si Daniel. Muling umihip ang malamig na hangin at muling narinig ang pagsitsit. Mas malinaw na ngayon, parang may kung anong gumagapang sa tuyong damo. Baka bayawak lang, sabi ni Daniel bagaman bahagyang kinabahan. Ngunit hindi kumbinsido si Ramon. Hindi normal ang tunog na yon. Biglang tumahimik ang paligid. Maging ang mga ibon ay tila nagsipagtago. Kasunod noon ay isang napakalakas na kaluskos mula sa masukal na bahagi ng kagubatan. Napaatras si Ramon. Ngunit si Daniel, dala ng kanyang katigasan ng ulo, ay dahan-dahang lumapit sa direksyon ng tunog. Daniel! Sigaw ni Ramon. Huwag! Ngunit hindi siya nakinig. Tinanggal niya ang ilang sanga sa daraanan at sumilip sa likod ng malalaking puno. At doon, nanlamig ang kanyang buong katawan. Sa ilalim ng isang matandang balete ay may nakita siyang napakalaking ahas. Halos kasing laki ito ng katawan ng kalabaw. Makintab ang gintong kaliskis nito at ang mga matay kulay dugo na tila buhay na apoy sa dilim. Hindi makagalaw si Daniel. Pakiramdam niya'y nawala ang kanyang lakas. Unti-unting umangat ang ulo ng ahas at saka ito nagsalita. Matagal kitang hinintay. Nanginig si Daniel. Hindi niya maunawaan ang kanyang nasaksihan. Hindi maaaring magsalita ang ahas. Imposible. Ngunit malinaw niyang narinig ang tinig nito.
malalim, malamig, at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Lumapit ka. Biglang umatras si Daniel, ngunit tila may kakaibang puwersang humihila sa kanyang katawan. Parang nawawala ang kontrol niya sa sarili. Daniel! Muling sigaw ni Ramon mula sa malayo. Nabasag ang tila sumpang bumabalot sa kanya. Mabilis siyang napaatras at tumakbo palabas ng gubat. Habang tumatakbo, malinaw niyang narinig ang mahinang pagtawa ng nilalang. Pagdating nila sa baryo, kapwa hingal na hingal sina Daniel at Ramon. Namumutla si Ramon habang si Daniel na may tila nawalan ng boses. Anong nakita mo? Tanong agad ng mga tao. Hindi agad nakapagsalita si Daniel. Ngunit nang maalala niya ang mga matang pula ng ahas, para siyang kinilabutan hanggang buto. Ang alamat, nanginginig niyang sabi. Totoo siya. Nagkatinginan ang mga matatanda sa baryo. At si Aling Rosa ay biglang napaupo sa takot. Parang may matagal na siyang kinatatakutan na ngayoy nagbalik. Kinagabihan, habang malakas ang ulan sa labas, hindi makatulog si Daniel. Paulit-ulit niyang naaalala ang tinig ng mahiwagang ahas. Matagal kitang hinintay. Biglang may kumatok sa kanyang bintana. Tok, 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 dahan-dahan siyang bumangon. Ngunit nang silipin niya ang bintana, walang tao. Subalit sa ilalim ng kanyang silid, may bakas ng malalaking kaliskis na kumikinang sa putikan. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tunay na nakaramdam ng takot si Daniel. Madaling araw pa lamang ay gising na si Daniel. Hindi niya halos naipikit ang kanyang mga mata buong gabi. Sa tuwing ipipikit niya ang mga ito, bumabalik sa kanyang isipan ang mapupulang mata ng mahiwagang ahas at ang malamig nitong tinig na tila bumabaon sa kanyang utak. Sa labas ng bahay ay bumubuhos pa rin ang ulan. Tahimik ang buong baryo, ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Daniel. Para bang may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Nandoon pa rin ang mga bakas ng kaliskis sa putik. Malalaki, makikinang, at tila bagong-bago lamang. Napaatras siya. Hindi ito panaginip, bulong niya. Biglang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Napalingon siya at nakita si Aling Rosa na may hawak na lampara. Halata sa mukha ng matanda ang matinding pag-aalala. Daniel, mahina nitong tawag. Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Tahimik na naupo si Daniel sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon, nakita ni Aling Rosa ang tunay na takot sa mga mata ng kanyang apo. Kagaya siya ng nasa alamat, nanginginig na sabi ni Daniel. Napakalaki niyang ahas at nagsasalita siya. Napapikit si Aling Rosa. Parang matagal na niyang inaasahan ang araw na ito. Diyos ko, bulong ng matanda. Lola, ano ba talaga ang nilalang na iyon? Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Ilang sandali siyang tumitig sa apoy ng lampara bago nagsimulang magsalita. Noong bata pa ako, anya, may isang matandang manggagamot dito sa baryo. Ang sabi niya, ang ahas na yon ay hindi ordinaryong nilalang. Isa raw siyang tagapagbantay ng sinaunang sumpa. Napakunot noo si Daniel. Sumpa? Tumango ang matanda. Maraming taon na ang nakalipas. May isang mayamang pamilya na nanirahan malapit sa gubat. Sila ang pinakamakapangyarihan noon sa buong lugar. Ngunit sakim sila at malupit sa mahihirap. Habang nagsasalita si Aling Rosa, lalong lumalalim ang katahimikan sa paligid. Isang gabi, may dumating na matandang pulubi sa kanilang bahay. Humingi ito ng pagkain at matutuluyan. Ngunit imbes na tulungan, ipinahagis nila ito palabas habang pinagtatawanan. Pagkatapos,
Tanong ni Daniel. Kinabukasan, natagpuan silang lahat na patay. Nanlamig si Daniel. Anong pumatay sa kanila? Unti-unting tumingin si Aling Rosa sa bintana. Isang dambuhalang gintong ahas. Biglang umihip ang malakas na hangin sa labas. Parang may sumabay na mahinang pagsitsit dito. Napayakap si Daniel sa sarili. Simula noon, patuloy ng matanda, nagpakita na ang ahas sa tuwing may taong nakatakdang madamay sa sumpa. Napatingin si Daniel sa kanyang lola. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad nakasagot si Aling Rosa, ngunit ang katahimikan nito ang lalong nagpalakas sa kaba ni Daniel. Kinabukasan na mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa nakita ni na Daniel at Ramon. Nagtipon-tipon ang mga tao sa harap ng barangay hall. May ilan na gustong lisanin ng baryo. Ang iba namay naniniwalang dapat nilang sunugin ang bahagi ng kagubatan kung saan nakita ang ahas. Ngunit tumutol ang pinakamatandang lalaki sa baryo na si Mang Isko. Hindi ninyo nauunawaan ang nilalang na iyon, sabi nito habang nanginginig ang tinig. Kapag ginalit ninyo siya, mas maraming mamamatay. Biglang sumingit si Ramon. Pero paano kung umatake siya? Tahimik na yumuko si Mang Isko. Umaatake lamang siya kapag may nagising na kasalanan. Hindi na unawaan ng karamihan ang sinabi nito, ngunit si Daniel ay lalong nabalisa. Makalipas ang ilang oras, nagtungo siya sa bahay ni Ramon. Kailangan niyang makausap ang kanyang kaibigan. Ngunit pagdating niya roon, ay nadatnan niyang nagsisigawan ang pamilya nito. Lagnat na naman! Umiiyak na sabi ng ina ni Ramon. Mabilis na pumasok si Daniel sa silid at halos mapaatras siya sa kanyang nakita. Nakahiga si Ramon sa kama habang nanginginig ang katawan nito. Namumutla ang balat nito, ngunit ang mas nakakatakot ay ang maitim na marka sa kanyang leeg. Mistula itong hugis ng maliit na ahas. Anong nangyari? Tanong ni Daniel. Bigla na lang siyang nilagnat matapos kayong manggaling sa gubat, sagot ng kanyang ina habang umiiyak. Lumapit si Daniel kay Ramon. Ramon! Dahan-dahang iminulat ng binata ang kanyang mga mata, ngunit tila hindi na ito normal. Namumula ang kanyang mga mata at tila may kung anong gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Daniel! Paos nitong bulong. Andito siya. Nanlamig ang buong katawan ni Daniel. Sino? Biglang napadilat ng malaki si Ramon. Ang ahas. Kasunod noon ay napakalamig na hangin ang dumaan sa silid. Biglang namatay ang ilaw ng gasera. Nagdilim ang buong bahay. Nagsigawan ang mga tao at mula sa ilalim ng kama ni Ramon, may narinig silang mahinang pagsitsit. Dahan-dahang lumuhod si Daniel at sumilip sa ilalim. At doon niya nakita dalawang mapupulang matang nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Napaatras si Daniel mula sa ilalim ng kama habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ang dalawang mapupulang matang nakita niya sa dilim ay hindi pangkaraniwang mata ng hayop. Punong-puno iyon ng malamig na galit at tila may sariling isip na nakatingin diretso sa kanyang kaluluwa. Daniel! Anong mayroon? Sigaw ng ina ni Ramon. Hindi agad nakapagsalita si Daniel. Muling gumalaw ang kama. Kasabay noon ay ang malakas na pagsitsit na tila umiikot sa buong silid. Nagtakbuhan palabas ang mga tao habang nagsisigawan sa takot. Ang iba na may napaluhod at nagdasal. Ngunit si Ramon ay nanatiling nakahiga habang nanginginig ang katawan. Umalis kayo rito, sigaw ni Daniel. Mabilis niyang hinila ang ina ni Ramon palabas ng bahay. Pagkalabas nila ay biglang bumukas ng malakas ang bintana ng silid. Crack! Kasunod noon ay isang napakalakas na hangin na tila may kasamang mahinang bulong. Hindi pa tapos.
Nanlaki ang mga mata ng mga tao, at mula sa loob ng bahay ay dahan-dahang gumapang palabas ang isang maitim na anino. Mistula itong napakahabang ahas na gawa sa usok. Pagdating nito sa pintuan ay bigla itong naglaho. Naiwang tulala ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Daniel mula sa bahay kasama si Ramon na wala ng malay. Dalhin natin siya kay Mang Isko, agad niyang sabi. Siya lang ang maaaring makatulong. Hindi na tumutol ang mga tao. Alam ng lahat na si Mang Isko ang pinakamatandang nakaalam ng mga sinaunang alamat sa baryo. Habang buhat nila si Ramon patungo sa bahay ng matanda, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Daniel. Pakiramdam niya'y may mga matang sumusunod sa kanila mula sa kadiliman ng kagubatan. Pagdating nila sa bahay ni Mang Isko ay agad silang pinapasok ng matanda. Pagkakita nito sa marka sa leeg ni Ramon, agad itong namutla. Hindi maaari, bulong niya. Ano po ba talaga ito? Tanong ni Daniel. Hindi agad sumagot si Mang Isko. Kumuha muna ito ng maliit na kahon na gawa sa kahoy at marahang binuksan. Sa loob nito ay may lumang kwintas na may nakaukit na kakaibang simbolo ng ahas. Matagal ko nang kinatatakutan na bumalik ito, sabi ng matanda. Bumalik ang ano? Tumitig si Mang Isko kay Daniel. Ang sumpa ng gintong ahas. Tahimik ang buong silid. Tanging ang mahinang pag-ihip ng hangin sa labas ang maririnig. Noong kabataan ko, patuloy ng matanda, may isang lalaki ring nakakita sa mahiwagang ahas sa gubat. Tanong nangyari sa kanya? Tanong ni Daniel. Napayuko si Mang Isko. Isa-isa niyang pinatay ang sarili niyang pamilya. Nanlamig ang lahat ng naroon. Hindi siya baliw, dagdag ng matanda. May kung anong kumontrol sa kanyang isip. Napatingin si Daniel kay Ramon na wala pa ring malay. Magiging ganoon din ba si Ramon? Kapag hindi natin napigilan ang sumpa? Oo. Napahigpit ang kamao ni Daniel. Paano natin siya matutulungan? Lumapit si Mang Isko sa lumang aparador at kumuha ng isang kupas na papel. Isa itong lumang mapa ng kagubatan. Sa gitna nito ay may simbolo ng malaking balete. Nandoon ang pinagmulan ng sumpa, sabi ng matanda. Sa ilalim ng matandang balete. Biglang naalala ni Daniel ang lugar kung saan niya unang nakita ang dambuhalang ahas. Iyon ang lugar, tumango si Mang Isko. May nakatagong lihim sa ilalim ng punong iyon. At hanggat hindi natin nalalaman ng totoo, patuloy na mangyayari ang kamalasan sa baryo. Pupunta ako roon, agad sabi ni Daniel. Hindi! Mabilis na sagot ni Aling Rosa. Kagagaling lamang nito sa bahay ni Mang Isko at halatang takot na takot. Daniel, huwag mong lalabanan ang nilalang na iyon. Ngunit buo na ang loob ng binata. Kapag wala tayong ginawa, mamamatay si Ramon. Napatingin ang lahat kay Ramon na patuloy sa paghihirap. Maya-maya'y bigla itong napabangon. Nangingitim ang mga ugat sa kanyang leeg. At sa ibang tinig na tila hindi kanya, nagsalita ito. Malapit na siyang magising. Napaatras ang lahat. Ramon? Nanginginig na tawag ng kanyang ina. Ngunit dahan-dahang lumingon ang binata kay Daniel. Namumula ang kanyang mga mata. At ikaw, malamig nitong sabi. Ikaw ang susunod. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Kasabay noon ay ang malakas na ugong mula sa kagubatan. Parang may napakalaking nilalang na gumagapang papalapit sa baryo. At sa gitna ng dilim narinig muli ni Daniel ang malamig na tinig ng mahiwagang ahas. Hanapin mo ako! Hindi na muling nakatulog ang mga taga-baryo matapos ang nangyari kay Ramon.
Buong magdamag ay narinig sa paligid ang kakaibang pagsitsit mula sa direksyon ng kagubatan. Ang mga aso ay walang tigil sa pag-ungol habang ang mga manok naman ay tila nagtatago sa takot kahit hindi pa sumisikat ang araw. Sa loob ng bahay ni Mang Isko ay tahimik na nakaupo si Daniel. Nakatitig siya sa lumang mapa habang paulit-ulit na iniisip ang sinabi ng mahiwagang ahas. "Hanapin mo ako!" Pakiramdam niya ay may kung anong humihila sa kanya papunta sa pusod ng kagubatan. Parang may lihim na kailangan niyang malaman. Ngunit kasabay noon ay ang matinding takot na unti-unting bumabalot sa kanyang isip. "Hindi ka maaaring pumunta roon mag-isa," sabi ni Mang Isko habang naghahanda ng ilang gamit sa mesa. "Ako na ang bahala," sagot ni Daniel. Umiling ang matanda. Hindi mo nauunawaan ang panganib. Maya-maya'y dumating si Aling Rosa dala ang isang maliit na rosaryo at lumang telang pula. "Isuot mo ito," nanginginig nitong sabi habang inaabot ang rosaryo. "Kailangan mo ng proteksyon." Tahimik na tinanggap iyon ni Daniel. Hindi siya naniniwala noon sa mga pamahiin, ngunit matapos ang lahat ng kanyang nakita, nagsimula ng mabasag ang kanyang pagdududa. Biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ni Mang Isko ay bumungad ang tatlong kalalakihan mula sa baryo, sina Pedro, Luis at Oscar. "Hindi namin hahayaang ikaw lang ang pumunta," sabi ni Pedro habang may hawak na pana. "Kapag may halimaw sa gubat, dapat itong patayin." Hindi natuwa si Mang Isko sa narinig. "Hindi ordinaryong hayop ang haharapin ninyo," babala niya. Ngunit matitigas ang ulo ng mga lalaki. "Kung hahayaan lang natin iyan, baka buong baryo na ang sunod na mamatay," sagot ni Oscar. Napabuntong hininga si Mang Isko. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang mga ito. Pagsikat ng araw ay nagsimula silang maglakad papasok sa kagubatan. Kasama ni Daniel sina Pedro, Luis, Oscar at si Mang Isko bilang gabay. Habang lumalalim sila sa gubat, unti-unting nag-iba ang paligid. Naging malamig ang hangin. Tahimik ang mga ibon. At tila walang buhay ang mga puno. Napansin ni Daniel na maraming kakaibang marka sa mga kahoy. Mistula iyong bakas ng malalaking kaliskis. "Hindi ko gusto ito," bulong ni Luis habang mahigpit ang hawak sa kanyang itak. Maya-maya'y nakarating sila sa isang bahagi ng kagubatan na nababalot ng makapal na hamog. Biglang huminto si Mang Isko. "Narito na tayo," mahina niyang sabi. Sa unahan nila ay nakatayo ang napakalaking punong balete. Mas malaki iyon kaysa sa anumang puno na nakita ni Daniel sa buong buhay niya. Ang mga ugat nito'y tila higanting kamay na nakabaon sa lupa. At sa paligid nito ay may mga lumang bato na may kakaibang simbolo. "Dito ko nakita ang ahas," bulong ni Daniel. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay noon ay ang mahinang pagsitsyit mula sa itaas ng puno. Dahan-dahang tumingala ang grupo at doon nila nakita may nakabalot na napakahabang katawan ng ahas sa mga sanga ng balete. Kumikinang ang gintong kaliskis nito kahit walang sikat ng araw, at ang mapupula nitong mata ay tahimik na nakatitig sa kanila. "Diyos ko!" bulong ni Pedro. Biglang hinugot ni Oscar ang kanyang pana. "Huwag!" sigaw ni Mang Isko. Ngunit huli na, pinakawalan ni Oscar ang palaso. Humiyaw ang hangin habang mabilis na tumama ang pana sa katawan ng ahas. Sa isang iglap naglaho ang nilalang na parang usok. Natahimik ang buong paligid at pagkatapos nagsimulang manginig ang lupa. "Tumakbo kayo!" sigaw ni Mang Isko. Mula sa ilalim ng balete ay biglang lumabas ang napakalalaking bitak sa lupa. Nagbagsakan ng mga sanga habang lumalakas ang pagyanig. At mula sa kailaliman ng lupa ay unti-unting umangat ang ulo ng dambuhalang ahas.
Mas malaki ito kaysa sa unang nakita ni Daniel. Ang bibig nito'y puno ng matutulis na pangil habang ang mga mata nito'y nagliliyab sa galit. Napaatras ang mga lalaki sa matinding takot. Ngunit si Oscar ay nanigas sa kinatatayuan. Dahan-dahang lumapit ang ulo ng ahas sa kanya. At ngayoy, malamig nitong sabi, "Magbabayad ka." Biglang bumuka ang bibig ng nilalang. At sa harap mismo nila nilamon nito si Oscar nang buhay na yanig sa takot ang buong kagubatan matapos lamunin ng mahiwagang ahas si Oscar. Napaurong sina Pedro at Luis habang namumutla sa matinding sindak. Halos mawalan ng lakas si Daniel nang makita niyang naglaho ang kaibigan nila sa loob ng napakalaking bibig ng nilalang. At pagkatapos noon, biglang naglaho muli ang dambuhalang ahas, parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit naiwan ang malakas na amoy ng lupa at nabubulok na dahon sa paligid ng balete. Tahimik ang lahat, tanging ang mabilis nilang paghinga ang maririnig. Ano iyon?" Nanginginig na sabi ni Luis. Hindi agad nakasagot si Mang Isko. Halatang kahit siya ay takot na takot. "Hindi na tayo dapat narito," mahina niyang sabi. "Kailangan nating umalis." Ngunit bago pa sila makaalis, ay may napansin si Daniel sa ilalim ng balete. May maliit na siwang sa pagitan ng mga ugat ng puno. At mula roon, ay may malamlam na liwanag na lumalabas. "Sandali," bulong niya. Lumapit siya rito habang hawak ng mahigpit ang kanyang itak. "Daniel!" sigaw ni Pedro. "Ano bang ginagawa mo?" Hindi siya sumagot. Parang may kung anong tumatawag sa kanya mula sa loob ng siwang. Paglapit niya ay napansin niyang hindi iyon ordinaryong butas. Isa pala itong lagusan pababa sa ilalim ng lupa. May makitid na daan nangyari sa bato na tila matagal nang nakatago. Biglang lumamig ang paligid at muli niyang narinig ang pamilyar na tinig. "Lumapit ka," napapikit si Daniel. "Hindi," bulong niya sa sarili, ngunit kusang gumalaw ang kanyang mga paa. Parang nawawala ang kanyang kontrol sa katawan. Napansin iyon ni Mang Isko. "Mabilis! Pigilan ninyo siya!" Hinawakan agad ni na Pedro at Luis si Daniel bago pa siya tuluyang makapasok sa lagusan. Biglang nagising ang ulirat ng binata. Hingal na hingal siyang napaupo sa lupa. "Anong nangyayari sa akin?" takot niyang tanong. Lumapit si Mang Isko at inilabas ang lumang kwintas na may simbolo ng ahas. "Nag-uumpisa ka ng maimpluwensyahan ng sumpa." Nanlamig si Daniel. "Ako?" Tumango ang matanda. "Hindi ka basta nakita ng nilalang na iyon. May dahilan kung bakit ikaw ang tinatawag niya." Tahimik na yumuko si Daniel. Unti-unti nang nabubuo sa isip niya na maaaring mas malalim ang connection niya sa mahiwagang ahas kaysa sa inaakala niya. Ngunit bago pa sila makapag-usap muli ay may malakas na sigaw mula sa likuran. Mabilis silang napalingon. Si Luis. Nakatingin ito sa isang puno habang nanginginig. "May tao!" sigaw niya. Agad silang lumapit. Ngunit pagdating nila ay natigilan silang lahat. May nakasabit na kalansay sa malaking ugat ng puno. Tuyo na ito at halos kalansay na lamang. Ngunit ang pinaka nakakatakot, may marka ng ahas sa noo nito. "Diyos ko!" bulong ni Pedro. Lumapit si Mang Isko at maingat na tiningnan ang bangkay. Pagkatapos ng ilang sandali ay napapikit siya. "Kilala ko siya." Napatingin sa kanya si Daniel. "Sino siya?" "Siya si Mateo." "Mateo?" Isa siya sa mga lalaking nagtangkang patayin ang gintong ahas maraming taon na ang nakalipas. Biglang bumigat ang pakiramdam ng lahat. Akala namin nawawala lang siya,
Dagdag ni Mang Isko. Tila hindi siya kailanman nakalabas sa gubat na ito. Biglang umugong ang hangin. Kasabay noon ay ang mahinang bulong mula sa ilalim ng lupa. Mas marami pa. Napatingin si Daniel sa siwang sa ilalim ng balete. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin mula sa kailaliman. At bago pa siya makapagsalita, biglang gumuho ang lupa sa ilalim nila. Napahiyaw sina Pedro at Luis habang sabay-sabay silang nahulog pababa sa madilim na lagusan. Malakas ang pagbagsak nila sa matigas na bato. Napangiwi si Daniel sa sakit habang pilit na tumatayo. Madilim ang paligid. Ngunit maya-maya ay napansin nilang may kakaibang berdeng liwanag na nagmumula sa dingding ng yungib. Dahan-dahang tumayo si Mang Isko. At nang makita niya ang nasa paligid, bigla siyang namutla. Nakapalibot sa buong kuweba ang daan-daang buto ng tao. May mga luma, may bago, at lahat ng bungo ay may nakaukit na simbolo ng ahas. Ngunit hindi iyon ang pinaka nakakatakot. Sa pinakagitna ng yungib ay may napakalaking batong altar. At nakapulupot dito ang mahiwagang gintong ahas. Tahimik itong nakatingin kay Daniel. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. Sa wakas, dumating ka rin. Napatigil ang paghinga ni Daniel habang nakatitig sa dambuhalang gintong ahas. Sa loob ng madilim na yungib, lalong naging nakakatakot ang anyo ng nilalang. Ang makikinang nitong kaliskis ay tila gawa sa tunay na ginto, habang ang mapupula nitong mga mata ay nagliliyab sa gitna ng dilim. Walang makagalaw sa kanilang apat. Parang mismong hangin sa paligid ay tumigil. At last, muli nitong sabi sa malamig na tinig, "Matagal kitang hinintay, Daniel." Napaatras si Pedro. Paano niya alam ang pangalan mo?" Hindi nakasagot si Daniel. Pakiramdam niya'y bumibigat ang kanyang ulo habang unti-unting bumabalik ang mga kakaibang ala-ala sa kanyang isip. Mga ala-ala ng kagubatan, ng ulan, at ng isang batang umiiyak sa gitna ng gabi. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Napahawak siya rito habang paluhod na bumagsak sa lupa. "Daniel!" sigaw ni Mang Isko. Ngunit tila hindi na siya naririnig ng binata. Sa kanyang isip ay may unti-unting lumilitaw na larawan. Isang babae, may hawak na sanggol. Tumatakbo ito sa gitna ng malakas na ulan habang may kung anong humahabol sa kanya sa kagubatan. "Mabilis!" sigaw ng babae habang yakap ang bata. Pagkatapos, dalawang nagliliyab na pulang mata ang sumulpot mula sa dilim. Napadilat si Daniel. Hingal na hingal siya habang nakatitig sa ahas. "Ano ka ba talaga?" galit niyang sigaw. Tahimik na gumapang ang nilalang palapit sa altar. "At sino ako?" malamig nitong sagot. Biglang umihip ang napakalamig na hangin sa loob ng kuweba. Kasabay noon ay ang pag-ilaw ng mga simbolo sa dingding at saka nagsalita si Mang Isko. "Hindi maaari." Napalingon ng lahat sa matanda. Namumutla ito habang nakatitig kay Daniel. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Pedro. Mabigat na napalunok si Mang Isko. Si Daniel, huminto siya sandali. Siya ang batang nawawala noon. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. "Ano?" Lumapit si Mang Isko habang nanginginig ang boses. "Hindi mo tunay na magulang sina Aling Rosa at ang asawa niya." Pakiramdam ni Daniel ay biglang gumuho ang kanyang mundo. "Huwag mo akong lokohin." "Totoo," sagot ng matanda. "Natagpuan ka nila sa gilid ng kagubatan noong sanggol ka pa lamang." Napaatras si Daniel. Lahat ng alam niya tungkol sa kanyang buhay ay tila biglang naglaho. "Hindi!" bulong niya, ngunit nagsalita muli ang gintong ahas. "Ang dugo mo!"
Unti-unti itong lumapit, dugo ng mga bantay. Biglang nagliwanag ang simbolo sa leeg ni Daniel. Napahawak siya rito habang nakakaramdam ng matinding init. "Daniel!" sigaw ni Pedro. Ngunit maya-maya'y lumitaw sa balat ng binata ang maitim na marka ng ahas, kaparehong marka ng nakita nila kay Ramon. Nanlamig ang lahat. "Huli na," bulong ni Mang Isko. Unti-unting tumayo si Daniel habang hawak ang kanyang ulo. "Anong ginawa mo sa akin?" Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip ay dahan-dahan nitong iniangat ang ulo. "At ngayon, panahon nang malaman mo ang katotohanan." Biglang nagsimulang manginig ang buong kuweba. Mula sa dingding ay unti-unting lumabas ang mga anino. Mga anyong tao, mapuputla. Walang mga mata, napalibutan nila sina Daniel. "Mga kaluluwa," nanginginig na sabi ni Luis. Unti-unting lumapit ang mga multo habang nakatingin kay Daniel. At sabay-sabay silang nagsalita sa paos na tinig. "Palayain mo kami." Biglang sumigaw si Pedro at sinugod ang isa sa mga anino gamit ang kanyang itak. Ngunit dumaan lamang ito sa hangin. At sa isang iglap, may maitim na usok na pumasok sa kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata ni Pedro. Unti-unting nangitim ang kanyang mga ugat. "Ah!" Napahandusay siya sa lupa habang nangingisay. "Pedro!" sigaw ni Luis. Ngunit nang tumingala si Pedro, namumula na ang kanyang mga mata. At sa ibang tinig na tila hindi kanya, nagsalita ito. "Hindi na kayo makakalabas." Nagsimulang umatras sina Luis at Mang Isko habang nakatingin kay Pedro. Iba na ang itsura nito. Namimilipit ang katawan habang tila may kung anong gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay tuluyang namula at ang boses nito'y naging malalim at malamig. "Hindi na kayo makakalabas." Unti-unti itong tumayo. Parang hindi na tao ang nasa harapan nila. "Pedro!" sigaw ni Luis habang nanginginig. Ngunit mabilis na lumingon si Pedro sa kanya at sa isang iglap ay ngumisi ito ng hindi normal. "Tumakbo kayo!" sigaw ni Mang Isko. Agad hinila ng matanda si Luis palayo habang si Daniel na may nanatiling nakatayo sa gitna ng kuweba. Pakiramdam niya ay nahahati ang kanyang isip. May bahagi sa kanyang gustong tumakas. Ngunit may mas malakas na puwersang nagtutulak sa kanyang manatili. "Tanggapin mo ang katotohanan." Bulong ng gintong ahas. Biglang nagliwanag ang buong kuweba. At parang panaginip na lumitaw sa paligid ni Daniel ang mga larawan ng nakaraan. Nakita niya ang sinaunang baryo ng San Jeronimo. Masigla ito noon at puno ng mga tao. Sa gitna ng baryo ay may malaking tahanan na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya. Pamilyar ang mukha ng lalaking nakatayo roon. Parang nakita na niya ito dati. "At siya," bulong ng ahas, "ang iyong tunay na ama." Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ang lalaki sa pangitain ay may kaparehong mukha niya. "Hindi," ngunit nagpatuloy ang mga larawan. Nakita niyang may hawak na kakaibang gintong bato ang kanyang ama habang kausap ang isang matandang babae sa gubat. "Hindi mo dapat galawin ang bato," babala ng matanda. Bantay iyon ng sinaunang nilalang, ngunit ngumiti lamang ang lalaki. "Kailangan ko ng kapangyarihan." Biglang nagbago ang paligid. Dumilim ang kalangitan, lumakas ang hangin, at mula sa ilalim ng lupa ay lumabas ang dambuhalang gintong ahas. Galit na galit ito. "Isinaalang-alang mo ang kasakiman kaysa balanse," sigaw ng nilalang. Ngunit sa halip na ibalik ang bato, ay tinangkapan ng ama ni Daniel na saksakin ang ahas. At doon nagsimula ang sumpa. Isa-isang namatay ang mga tao sa kanilang pamilya. Nagkasakit, nabaliw, naglaho.
At nang gabing ipinanganak si Daniel, muling bumalik ang mahiwagang ahas upang kunin ang huling tagapagmana ng angkan. Ngunit bago mangyari iyon, ay tumakas ang kanyang ina kasama siya papunta sa kagubatan. Umiiyak itong yakap siya habang sugatan. "Patawarin mo ako," hikbi ng babae. Biglang sumulpot ang gintong ahas sa kanilang harapan. Ngunit imbes na patayin sila, tahimik lamang itong tumitig sa sanggol na si Daniel. At mula noon, bulong ng ahas. "Hinintay kitang lumaki." Naglaho ang pangitain. Napahawak si Daniel sa kanyang dibdib habang hingal na hingal. "Totoo ba yon?" Mahina niyang tanong. "Totoo," sagot ni Mang Isko mula sa likuran. Napalingon si Daniel, may lungkot sa mukha ng matanda. "Alam iyon ng iyong lola." Nanlamig si Daniel. Kaya pala, naalala niya kung bakit laging takot si Aling Rosa sa kagubatan. Kung bakit ayaw nitong mapalapit siya roon. Dahil alam nito ang katotohanan. Biglang umugong ang kuweba. Kasabay noon ay ang malakas na sigaw ni Luis. Napalingon sila. Si Pedro. Mabilis itong sumugod kay Luis habang may hawak na matalim na bato. Ngunit bago pa nito masaksak ang lalaki, ay sinalubong siya ni Daniel. Malakas niyang itinulak si Pedro, ngunit hindi na ito ordinaryong tao. Napakalakas nito. Sinuntok siya nito sa dibdib dahilan upang tumilapon siya sa bato. "Ah!" Napangiwi si Daniel sa sakit. Habang pilit siyang tumatayo ay napansin niyang unti-unting umiitim ang kanyang mga kamay. At sa kanyang balat, may lumilitaw na gintong kaliskis. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ha, hindi!" Tahimik na ngumiti ang mahiwagang ahas. Nagsisimula na ang pagbabago. Biglang napahawak si Daniel sa kanyang leeg habang nakakaramdam ng matinding init sa buong katawan. Parang may apoy na dumadaloy sa kanyang dugo. Kasabay noon ay ang pabulong na tinig ng mga kaluluwa sa kuweba. Tagapagmana. 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 Napaluhod si Daniel sa malamig na sahig ng kuweba habang patuloy na lumalabas ang gintong kaliskis sa kanyang mga braso. Pakiramdam niya ay may apoy na dumadaloy sa kanyang dugo. Bawat paghinga niya ay lalong nagpapabigat sa kanyang katawan. "Ah!" Napahawak siya sa kanyang dibdib habang nanginginig sa sakit. "Daniel!" Sigaw ni Luis. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Mang Isko. "Huwag kang lalapit, pero mamamatay siya." Namumutla ang matanda habang nakatingin kay Daniel. "Hindi natin alam kung tao pa ba siya." Nanigas si Luis. Samantala, tahimik namang nakapulupot ang mahiwagang gintong ahas sa altar habang pinagmamasdan si Daniel. Ang sumpang matagal nang natutulog. Malamig nitong sabi. Gumigising na. Biglang nag-iba ang anyo ni Pedro. Unti-unting humaba ang kanyang mga daliri habang nangingitim ang kanyang balat. Parang unti-unti na rin siyang nagiging halimaw. Mabilis siyang sumugod kay Luis. Ngunit sa isang iglap, may kakaibang puwersang sumabog mula sa katawan ni Daniel. Bumuga ang malakas na hangin sa buong kuweba. At tumilapon si Pedro sa pader. Napatigil ang lahat, maging ang mahiwagang ahas ay tila namangha. Dahan-dahang tumayo si Daniel. Namumula ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, may bahagyang gintong liwanag na lumabas sa kanyang balat. "Anong nangyayari sa akin?" Paos niyang tanong. Biglang may boses na bumulong sa kanyang isip. "Tinatawag ka ng dugo mo." Napahawak siya sa ulo. Hindi niya malaman kung alin ang totoo at alin ang ilusyon. Nakikita niya ang mga kaluluwang gumagala sa kuweba. Naririnig niya ang mga bulong ng mga taong matagal nang patay.
At higit sa lahat nararamdaman niya ang galit ng mahiwagang ahas. Galit na matagal nang kinimkim sa loob ng maraming taon. Hindi ko gusto ito, sigaw ni Daniel. Biglang nanginig ang buong kuweba. Nagbagsakan ang ilang bato mula sa kisame. At sa likuran ng altar ay unti-unting bumukas ang isang malaking pintuang bato na matagal nang nakatago. Napalingon si Mang Isko. Hindi maaari. Ano iyon? Tanong ni Luis. Namumutla ang matanda habang nakatingin sa madilim na lagusan. Ang sagradong silid. Sagradong silid? Tumango si Mang Isko. Ayon sa alamat, doon ikinulong ang tunay na kapangyarihan ng gintong ahas. Biglang nagsimulang gumapang ang mahiwagang ahas palapit sa pintuan. Panahon na, malamig nitong sabi. Ngunit mabilis na tumayo si Daniel. Huwag kang gagalaw, huminto ang nilalang. At sa unang pagkakataon ngumiti ito. Ngayon mo lang natuklasan ang lakas mo. Biglang sumakit muli ang katawan ni Daniel. Kasabay noon ay ang paglitaw ng mga alaala na hindi kanya. Nakita niya ang sinaunang ritual sa loob ng kuweba. Mga lalaki na kaluhod sa paligid ng altar. At sa gitna nila isang batang lalaki na may marka ng ahas sa dibdib. Tagabantay, bulong ng mga tinig. Tagapagmana. Biglang napadilat si Daniel. Hindi lang pala sumpa, mahina niyang sabi. Napatingin sa kanya si Mang Isko. Anong nakita mo? Hingal na tumingin si Daniel sa mahiwagang ahas. May ibang nilalang sa likod nito. Natahimik ang buong kuweba at unti-unting nagdilim ang mukha ng gintong ahas. Hindi mo pa dapat nalalaman iyon, malamig nitong sabi. Biglang nagsimulang umikot ang hangin sa loob ng kuweba. Isa-isang namatay ang berdeng apoy sa dingding at mula sa madilim na lagusan sa likod ng altar, may narinig silang mabigat na paghinga. Parang may napakalaking nilalang na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Unti-unting umatras si Mang Isko. Takot na takot ang kanyang mukha. Hindi maaari. Ano yon? Nanginginig na tanong ni Luis. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, dalawang nagliliyab na mata ang sumilip mula sa kadiliman ng lagusan. Hindi iyon mata ng ahas. Mas malaki. Mas nakakatakot at puno ng matinding galit. Pagkatapos ay may malalim na tinig na umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Nasaan? Ang huling tagapagmana? Nabalot ng matinding takot ang buong kuweba matapos marinig ang malalim na tinig mula sa madilim na lagusan. Nasaan? Ang huling tagapagmana? Parang umuga ang hangin sa bawat salitang binitiwan ng nilalang. Napatras si Luis habang halos manginig ang kanyang mga tuhod. Ano ba iyon? Sigaw niya, ngunit walang agad sumagot. Maging ang mahiwagang gintong ahas ay tila naging maingat. Dahan-dahang pumulupot ito sa altar habang nakatitig sa kadiliman. At doon napansin ni Daniel sa unang pagkakataon, parang may takot sa mga mata ng nilalang. Biglang lumakas ang tibok ng dibdib ni Daniel. Pakiramdam niya ay may kung anong koneksyon sa kanya ang nilalang na nasa loob ng lagusan. Habang tumatagal, lalong umiitim ang paligid. Unti-unting gumapang palabas ang makapal na usok mula sa lagusan. At kasabay noon ay ang mabigat na tunog ng mga yabag. Bawat hakbang ay tila may kasamang pagyanig ng lupa. Boom, boom, boom. Hindi tayo dapat narito. Nanginginig na bulong ni Mang Isko, ngunit huli na. Mula sa kadiliman ay unti-unting lumitaw ang nilalang. Halos mawala ng hininga si Daniel sa kanyang nakita. Isa itong napakalaking anyong tao na nababalot ng maiitim na kaliskis. Mas mataas pa ito kaysa sa dalawang tao.
Mahahaba ang mga kuko nito at ang mga matay nagliliyab na parang apoy mula sa impyerno. Ngunit ang pinakanakakatakot, may ulo itong kahawig ng ahas. "Ano ka?" bulong ni Luis. Tahimik na tumingin ang nilalang kay Daniel at saka ito ngumiti. "Sa wakas," sabi nito, "natagpuan din kita." Napaatras si Daniel. "Kilala mo ako?" Bumuga ng malamig na hangin ang nilalang. "Ako ang unang bantay." Nanlaki ang mga mata ni Mang Isko. Hindi maaari." Napalingon si Daniel sa matanda. Anong ibig niyang sabihin? Napalunok si Mang Isko bago nagsalita. Noong unang panahon, may sinaunang lahi ng mga tagapagbantay sa kagubatang ito. Tagabantay ng ano? Tahimik na tumingin ang matanda sa gintong ahas. Tagabantay ng kapangyarihang hindi dapat magising. Biglang ngumisi ang nilalang. "Ngunit niloko kami ng mga tao," malamig nitong sabi. "Pinatay nila ang aming lahi para sa kasakiman." Habang nagsasalita ito ay nagsimulang lumitaw sa dingding ng kuweba ang mga anino ng nakaraan. Nakita nila ang digmaan sa sinaunang baryo. Mga taong may dalang sulo, mga sigaw, apoy, at mga nilalang na kalahating tao, kalahating ahas na pinapatay ng mga tao. Napahawak si Daniel sa kanyang dibdib habang pinapanood iyon. "Ang pamilya mo," sabi ng nilalang habang nakatingin sa kanya. "Sila ang huling nagkanulos sa amin." Biglang nanikip ang dibdib ni Daniel. "Hindi ko kasalanan iyon, ngunit dala mo ang kanilang dugo." Biglang sumugod si Pedro mula sa dilim. Tuluyan na itong naging halimaw, namumula ang mga mata at humahaba ang mga pangil. Sinugod nito si Luis, ngunit bago pa man ito makalapit, mabilis na gumalaw ang mahiwagang gintong ahas. Sa isang kisap mata ay kinagat nito si Pedro sa leeg. Napahiyaw si Pedro habang nangingisay sa lupa. At maya-maya lamang unti-unti siyang naging abo. Natahimik ang buong kuweba. "Hindi na siya maililigtas," malamig na sabi ng gintong ahas. Ngunit biglang tumawa ang malaking nilalang mula sa lagusan. Kahit ilan pa ang mamatay, hindi na mapipigilan ang pagbabalik. Biglang nagsimulang manginig ang buong kuweba. Mas malakas kaysa dati. Nagbitak ang sahig, nagbagsakan ang malalaking bato mula sa kisame, at mula sa ilalim ng altar, may unti-unting lumilitaw na kakaibang liwanag. Napalingon si Daniel. May nakabaong malaking gintong bato sa ilalim ng altar. Kumikislap ito na parang may buhay, at sa sandaling makita niya iyon, biglang sumakit ng matindi ang kanyang dibdib. "Ah!" Napahawak siya sa lupa habang nagliliwanag ang marka ng ahas sa kanyang katawan. Kasabay noon ay ang malakas na sigaw ng nilalang. "Kunin mo ang bato!" "Huwag!" Sigaw naman ng mahiwagang ahas. Nagkatinginan ng dalawang nilalang na tila matagal na magkaaway. At si Daniel nasa gitna ng kanilang digmaan. Patuloy na yumanig ang buong kuweba habang nakaluhod si Daniel sa harap ng gintong bato. Ang kakaibang liwanag nito ay tila humihinga. Bawat pintig ng bato ay kasabay ng matinding sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. "Ah!" Napahawak siya sa lupa habang nagliliyab ang marka ng ahas sa kanyang katawan. "Daniel!" sigaw ni Luis. Ngunit hindi na siya makalapit. Ang hangin sa paligid ng altar ay umiikot na parang malakas na bagyo. Kasabay noon ay ang mabibigat na boses ng mga kaluluwang nakakulong sa kuweba. "Tagapagmana, palayain mo kami. Tapusin mo na." Napapikit si Daniel habang pilit nilalabanan ang mga tinig sa kanyang isip.
Sa kanyang harapan ay nakatayo ang dalawang nilalang, ang mahiwagang gintong ahas, at ang unang bantay na kalahating tao, kalahating ahas. Pareho silang nakatingin sa kanya. Parehong naghihintay ng kanyang magiging pasya. Kunin mo ang bato, utos ng unang bantay. Kapag nagising ang kapangyarihan nito, muli naming mababawi ang mundong ninakaw ng mga tao. Huwag kang makinig sa kanya, galit na sigaw ng gintong ahas. Kapag ginising mo ang bato, mamamatay ang buong baryo. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ano ba talaga ang batong ito? Biglang lumakas ang liwanag sa loob ng kuweba. At sa isang iglap, muling bumalik sa kanyang isip ang mga alaala ng nakaraan. Nakita niya ang sinaunang panahon bago pa maitayo ang baryo ng San Jeronimo. Ang kagubatan noon ay pinamumunuan ng mga tagapagbantay, mga nilalang na kalahating tao at kalahating ahas na nagpoprotekta sa isang makapangyarihang bato na nahulog mula sa kalangitan. Ang batong iyon ang pinagmumulan ng kanilang lakas. Ngunit habang lumilipas ang panahon, natuklasan ng mga tao ang kapangyarihan nito. Naging sakim sila, nagsimula ang digmaan, at upang pigilan ang tuluyang pagkawasak, isinakripisyo ng gintong ahas ang sarili nitong kapangyarihan upang ikulong ang bato sa ilalim ng kuweba. Kasama nitong ikinulong ang unang bantay, ngunit bago tuluyang maisara ang sumpa, may isang tao ang nagnakaw ng maliit na bahagi ng kapangyarihan ng bato. Siya ang ninuno ni Daniel, at mula noon ay isinilang ang sumpa sa kanilang dugo. Napadilat si Daniel habang mabilis ang kanyang paghinga. Kaya pala ako, bulong niya. Ikaw ang susunod na sisidlan, malamig na sabi ng unang bantay. Kapag nakuha mo ang bato, magiging ganap ang iyong kapangyarihan. Kasamaan lamang ang dala ng kapangyarihang iyon, sagot ng gintong ahas. Ngunit nagsimulang magdilim ang mukha ni Daniel. Naalala niya ang lahat, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, ang pagdurusa ni Ramon, ang pagkamatay ni Oscar at Pedro. Lahat ng yon ay dahil sa sumpang hindi naman niya kasalanan. Pagod na ako, nanginginig niyang sabi. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng unang bantay. Kung gayon, gamitin mo ang galit mo. Unti-unting lumapit ang nilalang kay Daniel. Wasakin mo ang sumpa at pabagsakin mo ang lahat. Kasabay noon ay lalong lumiwanag ang gintong bato, parang tinatawag nito si Daniel. Nararamdaman niya ang napakalakas na kapangyarihang nasa loob nito. Kapangyarihang kayang gumising ng mga patay. Kapangyarihang kayang wasakin ang buong baryo. At kapangyarihang kayang tapusin ang sumpa. Dahan-dahang iniabot ni Daniel ang kanyang kamay sa bato. Daniel, huwag! Sigaw ni Mang Isko. Ngunit huli na. Pagdikit ng kanyang palad sa bato, biglang sumabog ang nakakasilaw na gintong liwanag sa buong kuweba. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ng mga kaluluwa. Nagsimulang mabiyak ang lupa. At mula sa katawan ni Daniel ay unti-unting kumalat ang gintong kaliskis hanggang sa kanyang leeg. Napapikit siya habang ramdam ang napakalaking puwersang pumapasok sa kanyang katawan. Kasabay noon ay ang malakas na tinig na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ngayon, ikaw na ang bagong tagapagbantay. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa kuweba. At sa gitna ng kadiliman, dahan-dahang iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata. Ngunit hindi na iyon ordinaryong mata ng tao. Nag-aapoy na itong parang ginto sa dilim. Wakas.